Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, October 8, 2023. Ito nga po yung latest update ng European Center. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, no? Stable nga po yung advanced prediction na ito nga po ipapasok ng PAR bilang isang low pressure area. Dili nga po na dito sa may parte ng Sorsogon, papasok itong low pressure area at lalabas po yan dito sa may parte ng Mindoro provinces at aangat po yan dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea at dito po yan mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Yan po yung ating advanced prediction ng European Center. At yung minomonitor naman natin na isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa parte ng Pacific Ocean. Ito nga po mas lumakas na, nasa tropical storm category na nga po at ito'y pinangalanan na ng international name na si Bolaben. At sa ngayon nga po, mababa pa rin naman po ang tsansa nito na pumasok ng PAR at posibleng nga dumiretso lamang ito sa may parte ng karagatan ng Japan. Sa ngayon nga po, mananatiling maganda lagay ng panahon ng halos buong bansa. Asahan na lamang natin yung localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila at may mga pulupulong pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at pagdating naman po ng October 10, dito nga po by October 10 makakaranas na nga po tayo ng mga pag-ulan dahil na nga po sa extension ng kaulapan nitong low pressure area na nasa eastern section niya ng Visayas. At pagdating naman ng October 11, yung pinakasentro po niyan ay nasa Visayas pa rin at magdudulot po yan ng pag-ulan sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. Even Central Luzon, posibleng makaranas po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By October 12, papasok nga po yan dito sa may parte ng Sorsogon at lalabas po yan dito sa may parte ng Mindoro Provinces. At habang yung isang malakas na bagyo naman ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. By October 13, dito nga po lalabas po yan dito naman sa may western section ng southern Luzon at dito po dahan-dahan mag-i-intensify yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng October 14, ito nga po isang ganap na bagyo na. Itong low pressure area na posibleng pangalanan nga na si Bagyong Kabayan dahil nasa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. At mapapansin nga po natin na magdadala po yan ng mga pag-ulan dahil hahatakin po niyan yung southwest monsoon. Pagdating naman po ng October 15, mas lalakas pa nga po itong posibleng bagyo at magdudulot to ng malalakas na pagulan. Mapapansin po natin sa ating monitor na hanggang Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan. By October 16, patuloy nga po na itong bagyo ay lumalakas at papalabas na ng Philippine Area of Responsibility at tuloy-tuloy po makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By October 17, ito nga po yung nakalabas na ng PAR at patungo nga po ito sa parte ng China at yung kanyang extension pa rin ng kaulapan ay magdadala po yan ng mga pagulan sa Luzon, Visayas at maging dito nga sa may parte ng Palawan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Dahil ito pong ipinapakita natin is advanced prediction lamang ng European Center na halos sa lahat ng advanced prediction ng European Center almost 80% chance na nangyayari at nabubuo nga yung mga posibleng bagyo. At kada 3 oras naglalabas po ang European Center ng mga panibagong prediction. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.